Ngayong araw guys ay gumala nga kami dito sa Sorsogon at pumunta nga kami dito sa beach. 'Di ba? Napakaganda talaga dito guys. Dito pala yan sa Halabang Baybay, dito sa Bunga, Bacon, Sorsogon. Ito ang day 2, part 2 ng aming Sorsogon vacation. At tara guys, samahan nyo kami sa aming paggala. Ako pala si Dad the Bacon. Makunat ako kasi gusto kong yumaman. Nung part 1 nga ay pinakita ko yung Brahma chicken na dala natin dito. At ngayon naman, pupunta kami sa mga binibentang lupa dito sa Sorsogon. Dahil nandito na nga tayo, titingnan natin kung meron tayong mabibiling lupa dito. Siyempre, joke lang yun. Kasi hindi pa ngayon, magmamanifest na tayo na makakabili tayo ng lupa at makakapagpagawa tayo ng bahay dito. Ngayon nga, makikita nyo may mga nakabakod na dyan. Pag may bakod nga, ibig sabihin may may-ari na. At tinitingnan nga namin yung mga part na wala pang may-ari. Pero kung makikita nyo talaga, ang ganda dito. Yung mga lupa dito ay napakataba dahil ang gaganda ng mga puno. Makikita nyo yung mga puno ng mga nyug dyan. Diba? Ang tataas. At ang kalsada nga dito ay ginagawa na rin. Shoutout pala sa kasama namin mga bata at sila Teacher Nini at ang kasama niyang jowa niya na si Ninong ng Bayan, si Ninong Enzo. Kung nakikita nyo nga, patag na yung daan. Pero nung unang punta daw ng mga tao dito, wala pang daanan ng ganyan. At sa susunod nga, sesementohan na yung daanan na yan. Developer kasi ang nakakuha ng lupa na to at binibenta na nila parte-parte. Katulad nito, 100 square meters yan. Yung binibidyohan ko na yan. Hanggang dulo, 200 square meters. Pero sa simpleng taong katulad ko na nabuhay sa maliit lang na bahay, ang 100 square meter ay napakalaki na. Sabi nga sa amin, investment ang pagbili ng mga lupa. Dahil nga taon-taon tumataas ang value nito. Kaya talaga namang gusto namin magkaroon ng lupa dito. Tapos pwedeng patayuan ng bahay or pag naayos na yung lugar na to, pwede nyong paupahan. Kasi Sorsogon City ay paunti-unting gumaganda na talaga. Lalo na pag pumunta kayo sa mismong city, naku, sobrang ganda na talaga. Kaya i-manifest na natin na magkakaroon tayo ng lupa at bahay soon. Pagkatapos ko nga kayong i-tour dun sa hacienda namin, syempre char lang yun. Eto na nga at pupunta na kami sa pinakamalapit na galaan dito. Tinanong ko kasi kung saan tayo pwede pumunta at sabi nila meron daw ditong beach na walang bayad. At dito lang din yan malapit. Tingnan nyo naman yung daan guys. Highway na yan pero konti lang ang sasakyan. Tapos napakasarap ng hangin. Talagang lahat ng polusyon dun sa Maynila, walang-wala. Pag punta ka dito, napakalinis ng hangin talaga. At nakarating na nga kami sa aming second destination. Dito nga ay walang parkingan, kaya kahit sa labas na lang iiwan ang motor, bawal kasing ipasok sa loob. Huwag kayong mag-alala, kasi dito hindi uso yung mga magnanakaw o mga karnaper. Kaya tingnan nyo, kahit maraming motor dyan, hindi nila pinapansin yan. Basta wag lang nakaharang sa daanan. At may mga nagbabantay naman ng mga bata dyan sa labas. Sige go. Ay, si Precious oh. Hi Precious. Halabang Baybay. Let's go. At nag-umpisa na nga kami pumasok papunta sa Halabang Baybay Beach Resort. Kaso, napakalayong lakaran pala nito. Dito ilagay ang basura. Ito ang trash bag. Ay, trash bin. Run! Run! Siguro mga 5 to 7 minutes na lakad kung mabagal ka katulad namin ni Boss Elopi. Taga dito lang daw. Magde-deliver ang pwede magdala. Customer, hindi ko gets. Bawal kasing ipasok ang motor dito kaya nga hinarangan na nila. Siguro dahil maiingay ang mga motor o baka nabubulabog sila dahil sa mga motor. Kaya ang daming karatula na bawal ang motor. Dito medyo nakalahati na namin ng paglalakad pero naiwan na talaga kami nila mami. Go. Run. Alam mo naman to si Boss Elopi, parang princess kung maglakad. Kaya naman ihanda nyo na yung mga paa nyo kung gusto nyo pumunta dito sa Halabang Baybay. Kasi papunta pa lang, adventure na. Pero wag kayong mag-alala, pagdating naman sa dulo ay napakaganda naman talaga ng lugar. What is this? Halabang Baybay. Barrett Beach Resort. Halabang Baybay talaga ang tawag dun. Ewan ko ba kung bakit ko sinabing Halabang Baybay.
Matapos nga ang mahaba-habang lakaran at nakarating din kami sa Dalampasigan at may mga cottages na nga rin dito pero may bayad yan. Pero huwag kayong mag-alala, walang entrance fee o walang bayad ang pagpasok dito sa Halabang Baybay. Libre yung entrance. Pwede ako mag-swim. Aba, gusto na mag-swimming nito eh. Wala kang pamalit. Hindi naman talaga kami mag-swimming. Sabi namin dadaan lang kami. Pero ang ganda talaga ng tubig dito, napakalinaw. Ingat lang dito kasi mabato at madulas yung mga ibang part. Pero dun sa may bandang dulo, sabi puro sand na daw. Pero ang ganda talaga guys. Hindi na nga nakatiis sa mga bagets kaya naligo na sila. Pero syempre hindi kami makakaligo kasi wala kaming pamalit. Kaya nag-usap-usap na lang kami. Nag-uusap kami kung paano kami yayaman. Pag taga Maynila ka talaga iba talaga yung feeling pag nandito ka sa beach. Lalo na kung walang masyadong tao. Kasi yung ibang beach ngayon, di ba? Napakarami ng tao. Kung umabot ka pala sa part ng video na to ay maraming salamat at sinamahan nyo kami. Meron pa palang part 3 to. Sa part 3 ng day 2 ay may kita nyo kung paano sila kumuha ng buko sa tabi lang ng bahay mismo. At ang gagaling ng mga bata dito, grabe. Bata pa lang marunong na magbukas ng buko. Ako nga hindi ako marunong yan eh. Kaya abangan nyo ang day 2 part 3 ng aming Sorsogon Vacation. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.